Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagpapatuloy ng labanan sa kaso ni Mang Kanor sa Lilet Matias, attorney at law sa presinto, matapos ang ilang linggong tensyon, nagharap sa presinto ang magkabilang panig sa kaso ng pagkawala ni Mang Kanor. Kasama ni Lilet Matias, ang mga kaalyado niyang sina Kurt at Melody, samantalang si Attorney Alon ay dumating na may kasamang nobya na si Era. Sa kabila ng matibay na ebidensya laban kay Alon, ipinagpatuloy pa rin ng abogado ang kanyang mga kasinungalingan, na nagsasabing ang DNA test na hawak ng mga pulis ay peking ebidensya at tinanim lamang ni Attorney Kurt sa lugar ng insidente. Kurt, na hindi nakapagsalita sa mga akusasyon, ay nagalit sa mga paratang ni Alon. Sa harap ng presinto, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga kampo, kung saan si Melody ay halos mawalan ng control dahil sa galit kay Alon, na patuloy na pinapalabas na walang kinalaman sa pagkawala ni Mang Kanor. Kahit na may mga ebidensya ng kanyang presensya sa lugar, Lilet, sa kabila ng matinding emosyon, ay pinakalma si Melody, bagamat nagbigay ng babala kay Era na huwag masyadong magpadala kay Alon. Sa isang nakakagulat na tawag mula sa forensic investigator, napag-alaman na walang katawan ni Mang Kanor na natagpuan sa lugar kung saan nakuha ang panyo na may DNA test, wala umanong makuhang ebidensya na magpapatibay sa pagkamatay ni Mang Kanor, kaya't nagdesisyon ang mga pulis na palayain si Attorney Alon dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Sa kabila nito, nangako si Lilet na hindi sila titigil sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Habang lumalabas si Era at si Alon mula sa presinto, nag-iwan si Alon ng mga salitang puno ng pang-aasar kay Lilet, na nagbigay sa kanya ng matinding insulto. Bagamat hindi sila nagpaapekto, malinaw ang pagkabahala sa mukha ni Lilet, lalo na't napansin niyang ang mga kasinungalingan ni Alon ay nagsisimula ng magdulot ng epekto sa mga tao sa paligid nila. Paco, Vivian, at Patricia ay nag-uusap sa kanilang hideout at napansin nila ang balita tungkol sa pagpalaya kay Alon. Si Patricia ay nagalit kay Lilet dahil umano sa pagkabasag ng kasal nina Era at Alon, ngunit lumabas ang isang nakakagulat na impormasyon mula kay Vivian. Si Mang Kanor pala ay inilipat sa ibang lugar upang masigurado na may laban sila kay Alon kung sakaling magsimula ang pagkakaroon ng ebidensya laban sa kanya. Gamitin nila ang bangkay ni Mang Kanor bilang panakot kay Alon sa kanilang mga susunod na hakbang. Patricia, sa kabila ng kanyang galit, ay nagnanais na ibunyag ang lahat ng kasalanan ni Alon, at ang bangkay ni Mang Kanor ay magiging pangunahing ebidensya sa laban nilang ito. Si Alon, sa kabilang banda, ay tuloy ang pag-emote at pagtatangkang baguhin ang sitwasyon, ngunit napaharap din siya kay Patricia, na humarap kay Alon na may mga diretsahang pagbabanta. Naging malinaw na walang magagawa si Alon kundi sundin ang mga utos ni Patricia, dahil kung hindi siya susunod, ang buong lihim nila ay magiging bukas sa publiko. Samantala, sa isang nakakagulat na eksena, napansin ni Remir ang mga pagbabago sa ugali ni Trixie. Nagtanong siya sa anak kung may bumabagabag ba sa kanya, at tila may pinapakita na si Trixie na hindi na siya masaya sa pamilyang buo na sana'y magiging dahilan ng kasiyahan. Nagsimulang magtaka si Remir kung ano ba talaga ang nangyayari sa anak at kung anong lihim ang kanyang tinatago. At sa kabilang banda, si Carlo Rena ay nagpasya ng makipagtulungan kay Lilet, na kung saan ay nagkaroon sila ng pagkakapareho ng interes. Pareho silang may kalaban na malupit, inaasahan nilang magkaisa para sa isang mas malaking laban kay Attorney Alon. Ang mga susunod na hakbang, makikita sa mga susunod na episode kung paano mag-uumpisa ang mga bagong alliances at kung paano magiging mapagpasyang sandigan si Trixie sa mga susunod na hakbang ng kanilang laban. Magiging crucial na sandali rin ang pakikipagtulungan ni Lilet kay Carlo Rena, na tiyak ay magdadala ng mga bagong patutulaban kay Alon, ngunit ang tanong ng lahat ay, magagawa kaya ni Trixie na magsalita at ay lahad ang lahat ng alam niyang katotohanan sa kanyang ama na si Remir? Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng Lilet Matias, Attorney at Law, kung saan ang mga lihim, kasinungalingan, at takot ay maghahatid ng matinding pagsubok sa bawat karakter.